Kailangan namin ng babaeng pagpaparausan ni Jasper. 100,000 pesos per month starting salary. Pag-i- Nagsimula ang kwento sa isang lugar kung saan naninirahan ang magnobya na sina Nancy at Dodong. Silang dalawa ay may trabaho, ngunit kulang ang kinikita nito sa kadahilanan na halos hindi sila makabayad ng kanilang renta buwan-buwan. Isang araw habang sila ay nasa trabaho ay hindi matiis ni Dodong ang kanyang hilig sa pakikibakbakan. Agad silang pumunta sa likod ng kanilang bodega at doon ginawa nilang hotel ang lugar. Sa kainitan ng kanilang katawan ay hindi nila napansin na nakatitig sa kanila ang kanilang manager, kung kaya agad silang tumigil sa kanilang ginagawa na may halong kaba sa kanilang mga mata. Kung kaya pagka-uwi nila sa kanilang tinutuluyan ay nagtalo silang dalawa at nagalit ng husto si Nancy sa ginawa ni Dodong. Sinabihan niya ito ng mga masasakit na salita dahil sa sobrang hilig nito sa pagkakalikot ng kanyang tilapia kahit na nasa trabaho sila. At dahil doon ay nawalan silang dalawa ng trabaho. Nagmakaawa si Nancy sa kanyang amo ngunit hindi ito pinabalik pa. Maya-maya ay may nakita itong post sa Facebook ng isang trabaho. May kalayuan ito ngunit kailangan niya ng bagong pagkakakitaan dahil may mga kapatid itong umaasa sa kanya sa kanilang probinsya. Sumunod na araw ay agad na nagtungo si Nancy sa lugar kung saan ang may sinasabing trabaho. Medyo may kalayuan nito ngunit nilakasan niya ang kanyang loob para lang makuha ang nasabing trabaho. Pagkadating niya dito ay nagulat siya sa kanyang nakita dahil may kalakihan ng bahay na ito, subalit parang wala masyadong katao-tao kung kaya nagtaka ito. Maya-maya ay may nakita itong babae sa taas ng bahay doon. Nagpakilala siya rito at agad naman na pinapasok siya sa kanilang bahay. Tatlo lamang silang nag-usap sa loob at agad naman na nagpakilala ang kanyang magiging amo. Subalit na itanong ng dalawa kung may asawa na ito. Sa narinig ni Nancy ay medyo nagulat ito at sinabing wala pa ngunit may nobyo na ito. Maya-maya ay hindi na nag-atubili pa ang dalawa at sinabi kung ano ang kanyang magiging trabaho. Doon, sinabi nila na magiging katuwang ito sa kanyang pinsan na may kapansanan, ngunit sa gabi ay magsasama sila sa iisang kama. Dagdag pa nito na ang sasahurin ni Nancy ay tumataginting na 100,000 peso. Ngunit imbis na matuwa si Nancy sa kanyang narinig, ay nagalit pa ito at agad na tumayo at sinabi sa dalawa na kahit may hirap lang ito ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang sarili para sa pera. Dahil doon ay nagulat ang dalawa at nagmadali nang umalis si Nancy sa naturang bahay. Pagkadating niya sa kanyang tinutuluyan ay nakita niya ang kanyang nobyo na walang ginawa kundi humawak ng kanyang cellphone. Kahit man lang pagkain ay wala itong inihanda para kay Nancy at bagkus na pinagsabihan niya pa ito ng kung ano-ano. Dahil doon ay nagalit ng husto si Nancy at agad na nag-impake ng kanyang mga gamit at agad na nilisan ng kanilang bahay pati ang kanyang nobyo na batugan. Sumunod na araw ay muling bumalik si Nancy sa lugar kung saan may nag-aalok sa kanya ng malaking halaga. Doon sinabi ni Nancy ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang isip na tanggapin ang ino-offer sa kanya. Pagkatapos ay pinakilala siya sa kanyang magiging amo na si Oliver. Si Oliver ay hindi na makalakad mula nang maaksidente sila ng kanyang tatay nung bata pa ito. Nag-usap na pala ang dalawa nung unang dating ni Nancy sa kanilang bahay. Nung una ay ayaw talaga ni Nancy sa kanyang magiging trabaho, ngunit sinabihan siya ni Oliver na tanggapin niya lang ito at walang mangyayari sa kanila. Siguro ay may nakitang kakaiba si Oliver kay Nancy sa kanyang pagkatao. Kinabukasan ay nag-umpisa na si Nancy sa kanyang trabaho. Pagkababa niya sa hagdan ay nagulat si Oliver sa kanyang nakita dahil napakaganda ni Nancy sa kanyang suot. Pagkatapos ay pumunta sila sa paboritong lugar ni Oliver at doon nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa kanilang mga nakaraan. Pagkatapos ay humiga si Nancy sa manipis na kumot at pinagpatuloy ang kanilang magandang pag-uusap. Ngunit sa kalagitnaan ay nakaramdam ng kakaribang init ng katawan si Oliver dahil sa mga nakita niya kay Nancy. At doon, lumawak ang pag-iisip nito hanggang sa madukot niya na ang mahaba nitong espada habang nakapikit at nakakagat sa kanyang mga labi. Subalit, hindi niya napansin na nakita iyon ni Nancy at nagulat na lang na nasa harapan niya na ito na nakatitig sa kanyang ginagawa.
Kinagabihan ay muling nag-usap ang dalawa at sinabi ni Nancy na naiintindihan niya ang kalagayan ni Oliver dahil tao lang rin ito. At pagkatapos ay humingi naman ng paumanhin si Oliver kay Nancy dahil doon ay nagkamabutihan na ang dalawa dahil sa nangyaring iyon. Mula noon ay parang magjowa na talaga ang dalawa at palagi na silang nagsasamahan na masaya kahit saan. Dahil doon ay mag-iiba ang pakikitungo ng mga nakakapaligid kay Nancy dahil may hindi magandang binabalak ang mga ito. Sumapit na ang gabi at muli nang bumalik sa kanilang kwarto si Nancy at Oliver. Doon masaya silang nagkukulitan hanggang sa hindi sinasadyang natalisod si Nancy papunta kay Oliver at doon nagkatinginan silang dalawa hanggang sa may nangyari na sa kanila. At dahil doon ay mas lalo pa silang nagkakahulugan ng damdamin sa bawat isa. Hanggang sa isang araw ay binalaan si Nancy ng asawa ng pinsan ni Oliver. Sinabi niya rito na huwag masyadong mapalatit kay Oliver dahil hindi iyon kasama sa kontrata. Sa takot ni Nancy na baka masisante siya ay minabuti niyang ilayo na muna ang kanyang sarili kay Oliver. Sumunod na araw ay nag-usap ang mag-asawa na pinsan ni Oliver. Doon, may pinaplano ang mga ito kung paano nila masolo ang kayamanan ni Oliver. Ngunit ang di nila alam ay may nakakarinig sa kanilang pag-uusap. Kinagabihan ay inumpisahan na nila ang kanilang plano. Doon ang una nilang biktima ay si Nancy. Nung una ay kampante ang mga ito na nasa katuparan na ang kanilang mga plano. Ngunit maya-maya ay biglang tumakbo si Nancy palabas ng kwarto at nang hihingi ng tulong. Dire-diretso ito pababa ng hagdan hanggang sa makarating ito sa pinakababa ng bahay. At doon, nakita lahat ni Oliver ang kanilang plano at kung kaya ay agad itong tumawag ng mga pulis at pinadakip niya ang kanyang pinsan. Dahil doon ay nalaman din ni Oliver na nais ng kanyang pinsan na mawala siya sa mundong ibabaw para masolo na niya ang kanyang mga kayamanan. Nailigtas niya si Nancy at nailigtas din siya ni Nancy. Dahil si Nancy ang nakarinig ng kanilang mga plano at agad na sinabi niya iyon kay Oliver. Kung kaya, sila ang nagplano ng lahat na kumagat sa kanilang bitag at dahil sa walang kamalay-malay ang pinsan nito, ay sila ang nahulog sa kanilang mga bitag. Natapos ang buong gabi na maraming mga tagpo at pangyayari at mula noon ay nagpaalam na si Nancy kay Oliver na umalis na lang at kalimutan ang lahat. Nais ni Nancy na magsimulang muli at kalimutan na muna ang mga nangyari sa kanya. Pinilit siya ni Oliver na manatili sa kanyang tabi at magsimula na sila ay magkasama. Ngunit ang puso pa rin ni Nancy ang masunod. Sa kabila ng lahat ay sinabi ni Nancy rito na mahal niya rin si Oliver at nangakong muling babalik kapag naghihilom na ang mga sugat sa kanyang sarili. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo sa ating movie recap. Hanggang sa muli. Hindi talaga mahalaga ang pera kaysa tapakan ng ating pagkatao dahil mas mahalaga pa rin ang dignidad sa ating sarili.